po sa inyo. Today po ay magluluto tayo ng dinailan or balaw. Isa po ito sa favorite naming lutuin dito sa Bicol. So, isa po itong Bicol dish na masarap kainin lalo na kapag maulan. Ngayon ay magluluto tayo ng dinailan or balaw. Ito po ang dinailan sa Bicol. Ito po ay alamang na dinikdik ito. Ang tawag namin dito sa Bicol ay dinailan or balaw. Alamang na dinikdik. So inilagay natin ang labnaw na gata or yung pangalawang gata at ilagay natin ang ating balaw. Papatnawin po natin yan. Haluin natin. Tutunawin natin ito at ito pong balaw or dinailan, ayan ang itsura niyan, ay isa ito sa mga gusto namin dito sa Bicol. Niluto ko ito dito sa labas kasi medyo mabango siya. Mangangamoy po siya sa buong kabahayan. Kaya dito natin sa labas lutuin. Pag diluto natin itong mangangamoy ito sa ating mga kapitbahay, makakarating ang amoy nito. Kaya magandang lutuin natin ito sa labas. Pero ito po ay masarap kahit may amoy siya. Masarap ito. So tunawin muna natin para matanggal yung mga buha-buhangin kasi ito. Ito ay pinatuyo, dinikdik, saka pinatuyo yung alamang. Yung fresh alamang po, tinutuyo nila yan. Pagkatuyo, didikdikin nila hanggang sa maging parang tsokolate ba siya, oh. Ito po ay masarap kahit may amoy siya. Parang alamang din po yan yung ginagawa po nating bagoong alamang. Kahit may amoy, pag niluto natin, masarap naman. So, ganyan ang gagawin natin. Papatnawin natin ito. So, pagkatunaw natin, atin naman itong sasalain para matanggal yung mga buha-buhangin na meron siya. Pagkasala, sinala na natin ito, ating itong ibabalik. Pagkatapos naman, ilagay na natin ang ating bawang.
ilagay natin ang ating pangalawang gata or yung kakang gata. Unang gata pala, sorry. Ayan. Patutuyuin natin ito hanggang sa maano siya, yung magmanti-mantika. Gustong gusto po ito dito sa Bicol, lalo kapag maulan ay masarap itong pang-ulam. Yan po, patutuyuin pa po natin yan bago po lalagyan natin ng sili at pinya. So, ayan na po siya. Ilagay po natin ang pinya. Ito po ay pinya na pinigaan ko. Actually, pwede po tayo ditong maglagay ng taba ng baboy or liampo ba. Kaso, wala po akong available na baboy kasi malayo po ako sa market. Nandito po ako sa Linang or nandito tayo sa bukid. Kaya yung mga bilihan malayo sa atin. So kung ano lang po yung available na ingredients, yun lang po ang lulutuin natin. So nilagay natin ang pinya. Lagyan natin ng kaunting seasoning. Kaunti lang. At lagyan din natin siya ng paminta. Hindi na muna ako maglalagay ng asin kasi po ito pong balaw or dinailan ay may alat na siya. So patutuyuin pa natin ito hanggang sa magmantika. Lagyan na natin ng kaunting sili. Mamaya lalagyan natin yan ng maraming sili. Para lumasalasa na. So, haluin natin. So, ayan na oh. Natutuyo na siya. Masarap po ang ilagay ditong pinya ay yung hilaw pa. Yung talagang green pa na pinya. Kaso ang nabili ko sa palengke ay medyo hinog na siya. Pero masarap na din po yan. Nasa atin kung lalagyan natin ito ng liempo. Yung pong liempo, ang gagawin naman natin doon, isasangkot siya natin siyang mabuti, yung brown na brown. Yung parang chicharon na siya. Bago natin ilalagay dito sa balaw or dinailan. Pag ganyan na siya, ilagay na natin ang isang katarbang sili. Halo-haluin natin. So, nagmanti-mantika na siya. Ito naman po ay parang pampagana lang ito. Pag kumain tayo nito, lalo kapag maulan-ulan, ay masarap po itong kainin. May kapartner na mga nilagang gulay. So, naglagay po tayo dyan ng paminta. Bawang lang po ang nilagay ko.
Naglagay tayo ng pinya, sili, at kaunting asin. Kaunting asin lang po kasi may alat na siya. So, ayan na po ang ating dinailan. Manti-mantika na siya. So, ganyan po yung pagluluto ng dinailan or balaw. Balaw dito sa Bicol. So, yun lang po and salamat po sa panonood.